ang modelong gagamitin nga itong North EDSA Station na kamakailan lang ay binuksan. Makikita mo dyan, masyadong accessible, napaka-accessible. May nakita ka ba na parang mga kulay dilaw, Kuyang Melo? Yan pala ay para doon sa mga person with disability, particular doon sa may kapansanan sa paningin. Kapag yan ang tinapakan mo, yan yung parang na pinaka-guide nila, Kuyang Melo. Parang sa ibang bansa, parang sa Hong Kong, kailan lang napag-usapan natin yan. At sa iba pang mga kalapit na bansa natin, may mga ganyan na doon sa mga bangketa at sa mga public transportation para nang sa ganoon guide sa ating mga person with disability. At nakikita mo naman kung gaano kaliwanag at kaayos yung istasyon na yan, Kuyang Melo. Ang disenyo sa North EDSA, ang gagamiting modelo upang mas maging magkakatulad, iisa lang ay itsura at hindi na raw actually, ito yung napansin, Kuyang Melo, hindi na raw para hindi na magbukang eyesore yung mga istasyon. Alam mo si Secretary Vince Dizon, napaka-particular sa itsura niyan. Tama naman yun. Hindi yung labo-labo ang ating nakikita. Kita mo to mga mga pedestrian overpass natin, di ba? Ay, iba-ibang footbridge, iba-ibang itsura eh. Iba-ibang kulay. Merong may bubong, merong walang bubong. At pagkatapos, merong mga footbridge na puno-puno ng mga nagtitinda na halos hindi ka na makalakad, Kuyang Melo. Anong tawag natin doon? Anong tawag natin? Chapsoy. Sinapsoy. Chapsoy talaga. Pero kung iisa lang ang disenyo niyan, at lahat naman yan, ang pondo, pinanggalingan, gobyerno. Di ba pwedeng isa na lang din, hindi na parang nakapartikular sa isang halal na opisyal. Nakitang-kita mo, mas malaki pa yung itsura dun sa pangalan ng footprint lugar, Kuyang Melo. Mas maganda kung talagang ganyan, uniformado, yung kumbaga may uniform yung bawat istasyon para na sa ganoon maging maayos naman po. At siyempre, yung mga ganyang itsura, nakakaakit din yan sa mga turista na kapag sumakay ng mga pampublikong transportasyon na, Kuyang Melo. Ang binabanggit nga sa atin ng mga pasahero na nakausap natin, sana nga raw lahat ng mga istasyon magkaroon ng elevator at escalator gaya na nakikita dito sa North EDSA para nang sa ganun mas maging maginhawa para sa mga sumasakay na mga pasahero. Ang binabanggit nga ng DOTR, magsisimula ngayong taon ang pagsasaayos sa Phase 1. 4 na istasyon ang isasailalim sa Phase 1 at sunod ay Phase 2 kung saan 3 istasyon naman ang gagawin para sa rehabilitasyon at para may saayos ang lahat ng istasyon sa EDSA busway. Ako sa Alanggatos ng GMA sa Radyo, DCWB, dapat totoo. Super Radio! Salamat, Alanggatos! Melo del Prado sa Super Radio, DZWB. Alas 6:27 na po ng umaga. Tayo na pang magtungo dyan po sa mga ospital. Mga ospital natin ngayon, lalo yung mga government hospital, nakaantabay sila sapagkat hindi po biro-biro itong mga tumataas na kaso ng leptospirosis ngayon. Meron na po mga naiulat na namamatay at meron na pong fast lane pala na inilalagay, mga kapuso, yung ilang ospital. Halimbawa dyan sa 6 na district hospital sa Luzon, Maynila. Alam nyo yung Luzon, Maynila, di ba? Kung hindi pa ho sa kasagsagan ng baha, pinakialaman ni Mayor Yorme yung mga manhole, yung mga lagusan ng tubig, yung mga tinatawag natin na mga pumping station. Dapat tuloy-tuloy ang baha. Medyo at least man lang, mga kapuso, nagawa ng kahit na konting paraan. Ito na, at lumilitaw na po yung mga kaso ng leptospirosis. May fast lane na dyan sa 6 na district hospital sa Luzon, Maynila. Manny Vargas sa Mag-uulan. Manny, good morning! Super Radio! Kuya Melo, magandang umaga sa iyo. Ipinag-utos si Manila Mayor Isko Moreno ang pagkakaroon ng fast lane sa 6 na ospital na nasa pangangasiwa ng pamahalaan lungsod ng Maynila. Ito ay upang masigurong matutugunan ng mga pasyenteng nagpapakonsulta dulot ng leptospirosis at iba pang mga sakit. Nais ng alkalde na matiyak na matutugunan ang bawat pasyenteng may sintomas ng sakit, kasama na dyan ang pagkakaroon ng patuloy na operasyon ng pasilidad dialysis. 6 na district hospital nga ang meron sa Maynila. Kabilang dyan ang Ospital ng Tondo, Ospital ng Sampaloc, Santa Ana Hospital, Gat Andres Bonifacio Medical Hospital at ang Justice Jose Abad Santos Hospital. Gayon din itong Ospital ng Maynila Medical Center. Sa 6 na ospital nito,
ang Ospital ng Maynila ang unang nag-abiso ng pagkapuno ng kanilang emergency room dahil sa mga pasyenteng mayroong leptospirosis. Hanggang kahapon, may 11 bagong kaso ng sakit. Kaya't umakyat na sa kabuang 66 ang lahat ng pasyente ng naturang sakit. Kabilang na dyan, Kuyang Melo, ito'y matindi. 9 na mga bata. Nako. Oo. Bata. May 27 ang na-discharge na o pinayagan ng lumabas at sa kasalukuyan may 32 na mga aktibong kaso pa ng leptospirosis dito sa Ospital ng Maynila Medical Center, kung saan sa 32 na yan, 22 ang severe, kabilang ang 3 intubated at 12 na sumasailalim sa dialysis. Opo. Kaya naman pinasisiguro nga ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila na tuloy-tuloy yung maayos na operasyon, kabilang na yung dialysis dahil kasama yan sa sinasabing posibleng mangyari kapag tinamaan na ang internal organs ng nagkasakit ng leptospirosis, yung pangangailangang mag-dialysis para gumana pa yung renal system ng katawan ng pasyente. Nakakalungkot na katotohanan, ulitin natin, 12 po sa mga kababayan nating pasyente ng Ospital ng Manila Medical Center ang sumasailalim na ngayon sa dialysis, habang 3 ang intubated o kinakailangan ng tulungan sa kanilang mga pangangailangan ng katawan. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Salamat, Manny Vargas. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Bahagya daw pong lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon kumpara noong unang quarter ng taon. Maganda yan. Sana lang inihintay natin dyan. Maramdaman sa ibaba ng mga kababayan natin. Nakapag-ambag daw sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, public administration and defense, compulsory social security, financial at insurance activities. Ayan. Paano yung inflation? Ayan, yung inflation. It's the inflation. Stupid. Ganun eh. Meron pa tayong inaantabayanan doon sa ano kaya magiging epekto ng temporary ban sa importation ng bigas. May nababanggit na baka daw merong epekto sa retail, mga 2 to 3 pesos per kilo sa bigas, mga kapuso. Tunghayan natin ang ikalawang pahina. Ito po mga kababayan nating mga nakikinabang sa 4Ps, mga benepisyaryo. Ito daw ay palalawakin pa ng pinag-aaralan ng DSWD, na palawakin pa. At maisama rin ang mga janitor, mga security guard, mga SG, ayan, mga Jaguar, mga house helper, at iba pang mga mababang sahod sa Pantawid Pamilya Pilipino Program 4Ps. Yan, mga house help. Ayon po kay Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumblao, bahagi ito ng pagpapalakas ng programa at tutugon sa mga puna na hindi mo napatas ang mga sakop ng programa. Di ba si Senator Erwin Tulfo noong kailan kausap natin dito sa ating palatuntunan, mga kapuso, at gusto niya alisin na nga yan sapagkat yan daw parang hindi mo naman tinuturuan na tumayo sa sarili